Hi guys! So samahan niyo akong pumasok sa trabaho ko. Sabay kaming lumabas ng husband ko sa bahay, pero nauna lang dumating yung Bolt ko. At ito na nga, papunta na ako ng school. And medyo traffic, pero good thing kasi nakamotor naman ako. And as you can see, napakabilis magpatakbo ng driver na to. And here I am! Welcome to my school. Ito yung mga teachers namin sa kindergarten. And ito nga, naglagi na ako. And welcome to my classroom. Let's take off our shoes before we go inside kasi pinagbabawal talaga na magpasok ng sapatos. And ito nga, nag-turn on ako ng mga AC kasi yung mga teachers ko, mabilis silang lamigin kaya hinihintay lang nila ako kasi ako lang yung nag-turn on ng AC. And after kong mag-turn on at ilagay ang gamit ko, ito, mag-aayos na ako. Dito na ako sa school nag-aayos kasi matagal kasi akong mag-ayos. Kaya I'd rather fix myself pag nasa school na ako. And ito na nga, ang seremonyas natin. Prefer kong mag-ayos sa school kasi hindi ko kailangan magmadali and may time talaga ako na ayusin yung aking makeup. And as you can see, yung teacher ko lumapit sa akin. Nagtatanong siya about sa kulay ng lipstick ko. Kasi last time, nag-try siya ng lipstick ko at nagustuhan niya. Yun nga, tinatanong niya kung anong number. Kasi may number yun ng bawat lipstick. And yun na nga, tapos na ako. So now, I will have my breakfast. Ang breakfast ko ay coffee lang at saka Skyflakes. Yung Skyflakes ko naman ay dala lang ng mama ko nung pumunta siya dito last September. At ito na nga, nagtitimpla na ako ng kape ko. And later, lalagyan ko yan ng Skyflakes. Hindi ko alam pero nagugustuhan ko kasi yung combination ng Skyflakes at saka ng kape. Talagang solved na ako kahit sa Skyflakes lang at saka kape. And magaan lang talaga siya sa tiyan. Kaya yan ang gustong-gusto kong combination early in the morning. Habang kumakain, nag-iisip ako, ano kaya mga dapat kong gawin ngayong araw na to? And naalala ko, i-check ko na lang pala yung weekly plan ko. Doon kasi nakalagay kung anong dapat gawin or kung anong lesson ang ituturo ko. Actually, sinusulat namin sa weekly plan kung ano yung lesson na gusto mong ituro yung araw na to. And ito na nga, nagsusulat na ako. And habang nagsusulat ako, bigla akong kinausap ng teacher ko. Na-mention niya nga na maraming bata ang absent ngayon. Kaya napacheck ako sa notebook ko. Doon kasi nakalista kung sino-sino yung mga estudyante ko after class. And nalaman ko nga na isa sa mga estudyante ko today ay absent dahil may sakit. So, naglista na din ako kung sino talaga yung mga absents today kasi kailangan ko din i-update yung attendance ng mga bata para ka-aware kami kung ilang bata ang wala today and helpful din yun para mas mabilis mag-set up ng lunch pag alam mong ilan lang yung estudyante mo ngayon. And ito nga, tinatapos ko muna yung weekly plan ko. Alam niyo ba, as a teacher, magandang magkaroon ng weekly plan kasi ito din yung magiging guide mo. Nag-check ka ng mga worksheets at libro ng mga bata. At least alam mo yung dates kasi kami kailangan namin lagyan ng dates palagi. And dahil tapos na ako sa kape ko, maghahanda na ako for morning activity. And then, dahil tapos na ang morning assembly, this time, magtuturo na ako. But, while waiting sa teacher ko, kasi bago ako nagtuturo in the morning, ang teacher muna ang nagli-lead ng meditation. Kasi, part din yon ng kanilang kultura. Dahil, mostly sa mga Thai people ay Buddhist. Kaya, kailangan din talaga nila ng meditation and part na din yun ng routine ng mga bata.
So after mag-greet ng mga bata sa mga teachers, kailangan nilang ilagay ang mga gamit nila sa basket nila dahil meron silang nap time and kailangan nilang ilagay ang mga pajamas nila or toothbrush or mga ekstrang damit. So before ako magturo, kumuha na ako ng water and uminom na ako ng marami dahil alam ko magsasalita ako ng matagal. Kaya eto na, nagsimula na ang first class and nakaupo na ang mga bata sa floor. Ito nga, alam niyo ba na ang floor ay may mga nakadikit na tomato stamp? Dahil yun ang magsisilbing upuan nila at magiging organized ang mga bata. Nasa tamang linya at hindi sila mag-uusap-usap habang nagtuturo ka. Yan, nakikinig na ang mga bata. And as you can see, may dumating akong estudyante. Late na naman. Well, isa din naman akong late noon. But anyways, good morning everyone! Ito, kinakausap ko yung mga bata and tinatanong ko sila kung kamusta ang weekend nila, kung saan sila nagpunta or anong ginawa nila during the weekend. Started with this kind of conversation para makuha ang interest nila. And syempre, dahil hindi ko maipakita ang whole time ng video ng pagtuturo ko for privacy purposes. Anyways, after kong magturo, in-explain ko na sa mga bata kung anong gagawin nila sa worksheet nila. Today, nag-learn sila about sa non-living things. And this time, they will color the pictures. And sana if we still have time, they can also cut the pictures and stick it kung saan dapat ilagay yung mga pictures ng living at non-living thing. But, yun na nga, short pa din sa time. Kasi alam niyo na, pag mga bata, hindi naman natin kailangan madaliin palagi. And ito na nga, magsisimula na silang magkulay ng mga worksheets nila. Dahil tapos na akong magturo, after ng first period nila ay milk time naman nila. Ang mga bata dito sa Thailand ay umiinom ng milk every morning and before nap time. And after ng mga periods sa morning, ang mga bata ay bababa na para kumain ng lunch. So, let's make sure na they will put their shoes on properly and line up while waiting for me. Palabas na ang mga girls. Waiting. Kahit yung iba gutom na. Pero kailangan natin hintayin kasi dapat sabay-sabay silang bababa. That's a routine. Ako din, medyo na-excite na akong bumaba kasi nagugutom na din ako. Ano kaya ang lunch namin ngayon? Ay nako mga bata, bilisan nyo naman please. Gutom na po sa teacher. Finally, makakakuha na tayo ng food natin. Kaya lang walang rice ngayon. Sayang, gutom na gutom pa naman ako. Pero, mukhang masarap naman to. Tawag sa food na to dito sa Thailand ay pad miswa. And, meron din tayong prutas na bayabas. Sa Pasatay naman, ang tawag nila sa bayabas ay farang. And dito na nga, sabay-sabay kaming kumakain ng Thai teacher ko. Habang kumakain, nag-uusap-usap kami about sa mga bata, mga behavior ng bata, or minsan sa pagkain din. Kasi minsan, pag hindi masyadong masarap yung pagkain, lumalabas kami para bumili ng pagkain kasi merong malapit Thai restaurant sa school na to. Labas lang din kami para bumili ng food after lunch ng mga bata. And pag nasa classroom na din yung mga bata for their safety. After nilang kumain, meron din silang 20 minutes para maglaro sa baba. And after noon, aakyat na sila para uminom ng gatas. And after nilang uminom ng gatas, magpapalit na sila ng kanilang pajamas for nap time. And syempre, kailangan nilang mag-toothbrush, so kailangan hubarin yung mga damit nila para hindi mabasa dahil minsan basa ng pawis
Diyan nila nilalagay sa upuan para ito ay matuyo. Dahil minsan, pag napasobra ng laro, minsan sobrang basang-basa talaga sila. Mahaba ng video na to. Please comment part 2 guys. See you sa next video. Bye!